Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, itong Makabayan versus Senator Bato, the Puncher de la Rosa. Kasi po mukhang back to habit po tong dalawang grupo na ito na Dutertes versus the makakaliwang grupo. Yan naman sila yan, no? Tayo, admin supporter po tayo, bayaan natin sila ang magbakbakan dyan, no? Kumbaga, tayo ay uupo, kukuha ng popcorn, nachos, hotdog, at panonoorin ang kanilang mga sarsuela. Huwag lang nilang kakantiin ang ating PBBM o ang First Family, baka makihabilo tayo sa bakbakan nila. For the meantime, tayo muna yung magbibigay ng ating opinion at komento dito sa balitataktakan nila. Kasi dyan, may nang pipikon, may nang aasar, at meron namang naaasar at napipikon. May protagonist, may antagonist. Sa palagay ninyo, dito sa mga papakita natin sa inyo, sa inyong magiging konklusyon, sino ang protagonist? Sino ang antagonist? Alam niyo naman siguro ibig sabihin ng dalawang word na yon, di po ba? Kumbaga sa pelikula, ang protagonist, yung bida. Yung antagonist, nag-antagonize. Yung kontrabida. Ayan, yun na lang yung paliwanag natin na mas magaang lang. Di ba, Kai? Yan. Si Kai matalinong bata yan. Pero hindi niya alam yung green-minded. Tanong nyo kay Ilora, hindi niya alam yan. Sabi niya pa kay Ilora, ano po yun, madam? Baka sabihin ni Ilora sa kanya, lumusong ka, makita mo dun mga green algae. ay. Di ba? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin sa video premiere sa chat box at sa ating live stream, no? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po, no, ang tinutukoy natin dito na Duterte ay si Senator Bato Puncher de la Rosa. Kasi siya po ang sentro ng usapin ngayon. Alam nyo naman, re-electionist, kaya kailangan mag-ingay. So naalala nyo yung House of Representatives na nag-iimbestiga sa extrajudicial killing ng war on drugs ng amo niya na si Prime Minister ni Baal, gusto po siyang ipatawag, no, para as a resource person. Pero kung ano-anong pinagsasabi niya, yung sinabi daw sa kanya ni SP Escudero na huwag kang umaten. Yung pala, nagbigay lang po ng opinion ang SP, no? Mali ang interpretasyon ni Mamang Puncher. Eto pa, meron naman talagang political motive. Gusto talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Ito nga, why go to ICC na functioning naman yung ating mga korte dito. Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity at ipapasa sa ICC. What in truth and impact, some of these cases, pagdating pa lang sa DOJ, dismiss na agad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas na justified yung ginawa ng police, justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa within the legal framework. Kung sakaling dalhin po yan sa korte, ikaw ba ay sisipot? Doon na nga lang na ikaw ay nire-request na pumunta sa hearing, ayaw mo Pabago-bago ka ng dahilan. Sabi mo, isinanggalang mo pa si SP Escudero. Sabi mo, kung pupunta si Duterte, pupunta ako. Nung hindi pupunta, hindi ka na rin pupunta. Tapos sasabi niya, kung ako lang, kaya ko naman yan. Di ba? Kung ako lang daw. Kung siya lang daw, kaya niya. Nagmamatapang-tapangan. Tapos sasabihin niya, kung hindi pupunta si Pangulo, hindi ako pupunta. Di ba, kaduwagan? Ano ba talaga? Matapang na duwag? Ayun ba yun? Pwede ba yun, Ai Chang? Ngayon, ito pa sabi niya, political motive daw yon. Ngayon, ito pa. Sunod natin to. 'Di ba? Hinihiling talaga siya Initially,
nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former president, then mapilitan akong mag-attend. O, di ba takot na takot? Kung matapang ka, ha, bato, sabi mo, PMP chief ka, di ba? Tapang yan eh. O, wala kang kinakatakutan. Putik naman, si Manuel lang pala ang tatakot sa'yo. Si Manuel lang, kinatakutan mo, bato, wala ka silbi. Ha? Mapilitan talaga akong mag-attend dahil I don't want him to face the hearing siya lang. Oh, talaga naman. Ano ka, aso? Samahan ko talaga but I have received information na talaga ayaw pumunta. Ayaw niya mag-attend. So, case closed na. Hindi talaga akong pupunta. O, tignan ninyo. May case closed pa siya. Ibig sabihin, wisi-wasi siya, stress siya, anong gagawin niya. Biruin mo yan, naging senador pa si Gago. Diba? Expected naman talaga yon na kapag yung mga lalo na yung mga makakaliwa na mga membro ng lower house, ay siguradong they will be ganging up on me. O tandaan nyo yung word na gagging up on me, no? Pagkukumpulan daw siya. Sino nag-file ng resolution, di ba? Sino ba nag-file? Eh di si Manuel. Oh, siyang nag-file ng resolution dyan eh. No? Ngayon, sinagot po siya dyan. No? Doon sa kanyang mga pahayag na sabi kasi ni SP, wag na daw akong mag-attend. Eh hindi pala, sinungaling pa. Sinungaling na, duwag pa. Tapos kung hindi daw mag-attend ng Pangulo, hindi na rin siya mag-attend. Pero sabi niya, kung ako lang, pupunta ako. Matapang na duwag. Oh, matapang na duwag na sinungaling. O, anong sabi dito ni Castro, mga kababayan? Manila Bulletin. Castro hits De La Rosa, cowardly act, double standard. Correct. Ha? Tingnan nyo ha. Duwag ka. Sinabi ni Castro De La Rosa, babae pa nagsabi sa'yo, duwag ka pala. No? Nagtatago ka sa saya ng Senado at sa saya ni Duterte. Kasi sabi niya, walang bato kung walang Duterte. Malaki ang kanyang utang na loob kay Duterte. O yun. Bakit? Kasi tinalaga siyang PMP Chief of Staff. Ang dami niya pang seniors. Na-i-vlog po natin yan. Mahigit yata 50 seniors ang nilagpasan niya na dapat meron pang mauunang mga PMP chief bago siya. O dahil nga kay Duterte, aso siya ni Duterte, ayun. O ngayon, pinapatawag sila sa hearing, iniimbitahan, ayaw pumunta kasi ayaw pumunta nung amo niya. Pero kung siya lang daw ang tatanungin, gusto niyang magpunta. Diba? O, yan ba yung bato? Oo. Kumuha ka ng bato, ipokpok mo na lang sa ulo mo, bato. Kasi hindi ka bato. Ano ka? Ha? Ano ka? Tanso. Ikaw yung tanso. Peking bato. Ano yung peking bato? Styrofoam. Akala mo, yung bahay niya, binuhusan ng bato. Yung pala, ang pinanggawa ay styrofoam. Ganon po si bato. Sabog ang itlog, tapang-tapangan lang, duwag pala. Senator Bato de la Rosa apparent refusal to attend the House inquiry on the Duterte drug war killing is a cowardly act. Yan po ang sinabi ni Franz Castro who went as far to claim that former Philippine National Police Chief turned Senator was attempting to evade accountability. Ganun po sila, magaling po silang tumakbo. Magaling silang magtago, di ba? Sino ba yung mga kakampi nila na tumakbo at nagtatago ngayon? Dalawa dyan nagtatago, yung isa nahuli. Quote, Senator De La Rosa should not hide behind interparliamentary courtesy and an excuse. The truth is he is afraid to face the victims of the bloody drug war that he and former President Duterte orchestrated. We call on Senator De La Rosa to reconsider his decision. If he truly believes in the righteousness of their actions, he should have no fear in facing this inquiry. The victims and their families deserve nothing less than truth and justice. Correct! Tama naman. Biruin nyo sinasabi pa ni Duterte through Harry Roque na dalhin daw sa tamang korte. Ganon din si Bato, dalhin sa korte. Ganon? O ibig pala sabihin, wag na kang ikaw magpahiring, Bato, sa Senado. Dalhin nyo na lang kaagad sa korte. Kasi sa'yo na nanggaling sa mga kakampi mo Kung may problema kayo, bakit hindi na lang kayo dumiretso sa korte at idemanda sila? Kasuhan yung mga resource person.
Kasi ikaw magiging resource person ka dito sa Kongreso eh, sa House of Representatives. Pero ang dahilan mo, no, dalhin sa tamang korte. Hindi aatin si Duterte kaya hindi ako mag-attend. 'Di ba? Oh. Ngayon, pag ikaw nagpapahiring, hindi pumunta ang resource person, ano ginagawa ninyo? Contempt. Ipapa-contempt nyo. Kung hindi nyo makita, bibigyan nyo ng warrant of arrest. O 'di ba? Kaya dapat yung mga resource person sa mga hearing ninyo ay wag na rin pumunta. Sabihin na rin nila na dalhin nyo sa tamang korte. Dalhin nyo sa korte at idemanda kami. Haharapin namin kayo doon. Di ba? Ganun lang eh. Tama mali. Sa inyo galing yan. So therefore, wag na kayong mag-hearing. Doon sa mga ipapatawag ni Bato, kung itutuloy niya ang kanyang PDEA leaks, yung mga pangalan na ipapatawag doon, wag kayong umatin. Kasi yung mismong chairman ay ganyan ang sinasabi. Bakit ako mag-attend dyan? Hindi naman yan ang tamang forum. Hindi naman korte yan. Di ba sabi ni Roque? Dalhin nyo sa korte. O dalhin mo ba to sa korte? Kaya useless ang hearing na gagawin mo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nagsasayang kayo ng resources. Tama, mali. Yan ang sabi ni Roque. The Congress is not a court. O di ba pareho kayo? Lower and upper? O, dalhin nyo sa tamang korte. O kaya ba to, wag ka na magpahiring. Walang tiwala na ang taong bayan sa'yo kasi flip-flopper ka. You are confused. Wishy-washy ka. Double-minded person ka. Wala kang isang salita. Ay, Bato? Bato? Matigas? Oh, walang matigas sa'yo, Bato. Sabog ang bitlog mo dito kay Castro pa lang, oh. Diba? Tama maling sinabi ko mga kababayan dyan sa resource persons. Siya magiging resource person pero inaayawan niya. Sinasabi nila, dalhin nyo sa korte, haharapin. O therefore, kung magpa-hearing siya, yung mga resource person niya, wag na rin mag-attend. Dalhin nyo na lang sa tamang forum. Dalhin nyo sa korte, doon sila haharap. O, di nakasave pa kayo ng oras at gastos sa pag-hearing nyo sa Senado. Diba? Kaya, walang katiwa-tiwala sa inyo ba to eh? So, eto pa mga kababayan, ang sabi ni Castro, Castro pointed out the inconsistency in De La Rosa's stand, noting that the senator himself have previously invited members of the House to Senate hearings. Tingnan nyo? Pag siya okay lang. Pero pag siya na ang papatawag, inimbitahan, ayaw, di ba gago lang? Double standard. Didn't he invite Congressman Raon Manuel to a Senate hearing? Why the double standard now? Manuel, like Castro, is the member of Makabayan Black. O, ayan pa. The Lady Solon also criticized De La Rosa's claim that the justice system was working because some police officers had been convicted. The convictions are too few and far between. As one of the architects of this bloody war on drugs, he himself should face investigation and be held accountable. Correct! Diba? Bato, wag ka nang ano. Wala ka pala, duwag ka pala eh. Ano pa ang sabi ni Manuel? Kaya sabi ko sa inyo kayo, natandaan nyo yung salitang ganging up. Galing kay Bato yan. Manila Bulletin. Ganging up, Kabataan Solon chides De La Rosa for refusing to attend House war probe. O ayan, pinagsabihan siya ni Manuel. Sabi dito, Kabataan Party List Representative Manuel chided Senator Bato De La Rosa for insinuating that the House of Representative members wants to gang up on him in the chamber's ongoing probe on the Duterte's drug war killings. Ako rin may tanong, sino naman ang dating PMP chief na pumirma sa memorandum circular naging batayan ng madugo at anti-mahirap na war on drugs? Ang sagot, iyong senador na ayaw sumipot at nagpapalusot. O ayan, yari ka eh. Ano tong mga to? Aktivista tong mga to eh. Sayang ang posisyon niya bilang mambabatas kung tingin niya ay ganging up ang layunin ng Kamara kapag nag-iimbita ng mga resource person para sa committee hearings. Ganon kaya ang mindset niya kapag siya ang may iniimbitadong resource person sa Senado? Ha? Tama, di ba? So, kung nagpapatawag siya ng resource person, ganging up. Igagang up nila. Sino? Eh, alam nyo na, sino yung mga partner niya. Di ba? O. Tapos, pag hindi umaten, contempt, arrest warrant, ganon. Eh, pag sila na. Di ba? Double standard. Kaya nga sabi ni Castro, double standard. Nagtatago sa Senado, nagtatago sa parliamentary courtesy, nagtatago sa saya ni Duterte. O eto pa, hindi cloak
yung clock, yung parang blanket, yung kay Harry Potter na Cloak of Invincibility. Ang pagiging senador para tumakas sa responsibilidad na sumagot sa mga tanong kaugnay ng programang pinamunuan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O ayan. 'Di ba? Good luck sa inyo makabayang black. Kaya ang saya nito eh. Ano ang gagawin nyo? Maglalabas ba kayo ng arrest warrant? Contempt kay Bato. Ngayon mga kababayan, ito pang-asar lang sa inyo. Pang-asar sa makabayan. Ano pa ang sagot ni Bato sa inyo? Oh, tingnan nyo po yung larawan na yan. Oh. Ha? Sa Facebook page ni Bato. Pa-swimming lang si Bato. Pa-relax. Bakit siya nagsiswimming? Habang yung makabayang black, nag-iisip ng strategy, si Bato, swimming lang ng swimming. O, ano po sa politiko? Bato de la Rosa's new fitness routine amid knee pain. Ay, may sakit pala siya sa tuhod. No more running due to knee pain caused by osteoarthritis. No problem. Go swimming. Yun naman pala Castro eh. At Manuel Samahan nyo kayang mag-swimming si Bato. Doon nyo siya i-gang up sa swimming pool. Ang lakas mga asar Swimming lang pala si Bato. Mga kababayan. Ay, grabe. Buti pa si Bato. Alam niya pa paano mag-chillax. Natatawa na lang ako mga kababayan sa sarsuelang ito. Ano kaya? Lalabasan kaya ng arrest warrant si Bato sa contempt? Kasi ayaw niyang pumunta eh. Parliamentary courtesy. Pero ano ang sabi ni SP? Ikaw, nasa sayo kung pupunta ka. O diba? Wala. O. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.